Naalala ninyo, meron akong binabanggit nung nakaraan sa mga video ko patungkol doon sa planong gagawin nila dito sa impeachment trial ni VP Sara. Talagang iko-convict talaga nila itong si VP Sara at hindi nila papayagan na makarating ito sa 2028 presidential election. At the same time, malaki na yung investment o yung ginastos nila dito sa impeachment ni VP Sara. Diba? So, ang sabi ko ron, ang gagawin nila, papababain nila yung threshold na 16 at ipipilit talaga nila yan para ma-convict itong si VP Sara. Ngayon, nagsalita yung spokesperson ng impeachment court at sinasabi niya ron na talagang 16 dapat kasi yun yung sinabi ng presiding officer na si Senator Chis Escudero. At yun din naman yung nakalagay sa constitution natin na 16 votes, no, o 2/3 ng kabuang miyembro ng Senado ang dapat bumoto to convict itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, may post itong Ang Balita ngayon at may sinasabi itong si Pinky na yung 16 votes daw ay hindi permanente at pwede pa daw itong mabago. Patay tayo dyan. Mukhang tumatama tayo doon sa prediction natin na posibilidad talagang papababain nila yung threshold, no, ng impeachment ni VP Sara para i-convict siya, 'di ba? Na ang tingin ko dito papaabutin nila ito ng 14 o 13 votes, no, to convict itong si VP Sara. Yun yung pinakababang threshold na nakikita kong magiging plano nila. Kasi nga, tatandaan natin, ang numero ngayon ng majority ay 13. 13 na sila, 'di ba? So, para sa kanila, kung 13 ang numero ng threshold, mas madaling i-convict si VP Sara. 'Di ba? Mas madali para sa kanila 'yon. Ngayon, paano nila gagawin? Dadaanin nila sa plenaryo? Magmo-motion sila doon? Ang question ngayon, sino ngayong senador ang magko-question sa kanila kung sakaling magkaroon ng motion sa plenaryo na baguhin yung threshold sa impeachment trial ni VP Sara. At kakayanin kaya ng senador na yan na pigilan yung planong ito? At noong mga nakaraan lang, may mga bali-balita at tinanggi rin naman ito ni Senator Chis Escudero na may nanliligaw daw sa mga minority senators na bumaliktad at bumoto ng conviction against dito kay VP Sara. At talagang ipipilit talaga nila i-eliminate itong si VP Sara sa 2028, 'di ba? Napakalinaw naman na 'yan sa atin, no? Kasi doon pa nga lang sa paglalatag ng ebidensya, puro fishing expedition na 'yung nakikita natin 'di ba? Wala pang malinaw at konkretong ebidensya na magtuturong nagkasala nga itong si VP Sara. Pero sabi nga natin, ang impeachment trial is a political process. So, majority is always win. Kaya ang question dito, papayagan ba ng taong bayan na mangyari uli yung bend the law? Kasi ito yung gusto nila 'di ba? Papansinin ninyo, mahilig sila sa ganitong klaseng laro. Sabi ko nga nung mga nakaraan, 'di ba? Na kung may question ka sa mga ginagawa nila, questionin mo na lang sa Supreme Court. Ang problema, matagal ang response ng Supreme Court kapag nagpetition ka sa kanila. Ito yung tanong ko sa inyo ngayon. Kung sakaling gagawin nila yan at ipipilit nila, Papayagan kaya yan ng taong bayan?